Kung akala mo'y sa probinsya lang may aswang, nagkakamali ka. Sa Maynila, sa gitna ng kaliwat ka ng ilaw, sa mga eskinita at lumang gusali, may mga nilalang na hindi mo dapat makita. Si Julius, isang delivery rider, ang may pinaka-unpredictable na shift. Madalas, 2:00 na ng madaling araw siya nakakauwi mula sa pagde-deliver ng pagkain sa iba't ibang sulok ng lungsod. Sanay na siya sa madidilim na eskinita, sa mga stray dogs na tila mas matatalino kesa sa ordinaryong aso, at sa mga kababalaghang hindi na bago sa kanya. Pero isang gabi, may isang bahay na binigyan siya ng takot na hindi niya makakalimutan. Umuulan noon at ang huling order niya ay patungo sa isang lumang apartment sa may Santa Mesa. Walang ilaw ang paligid. Tahimik ang buong kalye. At ang tanging tunog ay ang pagtulo ng ulan sa bubong ng tricycle na nakaparada sa kalsada. Pagdating niya sa lokasyon, tinignan niya ang address sa resibo. Room 305. Walang guard sa baba. Lumang-luma ang building. Parang hindi na dapat tinutuluyan. Nakasara ang mga bintana at tila walang ibang tao sa loob, maliban sa kanya. Habang naglalakad sa madilim na hallway, naramdaman niya ang biglang pagbigat ng kanyang katawan. Parang may malamig na hangin yumakap sa kanya. Nakarating siya sa pinto ng room 305 at kumatok. "Food delivery po," sabi niya, pero walang sumagot. Naisipan niyang i-text ang number ni customer, pero wala ring sagot. Habang inaantay, napansin niyang may sumilip sa bintana. Isang anino. Hindi niya maaninag ang mukha, pero sigurado siyang may taong nandoon. Kinilabutan siya nang bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ngunit wala siyang nakitang tao sa loob. Ang liwanag mula sa ilaw sa hallway lang ang nagbigay liwanag sa loob ng madilim na kwarto. "Sir, andito na po yung order nyo," nag-aalangan niyang sabi. Tahimik. Ang tanging tunog ay ang mahinang paggalaw ng bintana. Tila hinahampas ng hangin. Nang lumapit siya ng konti, naamoy niya ang isang kakaibang amoy. Parang panis na dugo. Napasulyap siya sa sahig at nakita niyang may bahid ng kulay itim na likido na patungo sa isang sulok ng silid. Nang mapansin niyang may gumagalaw sa gilid, hindi niya napigilan ang sarili at bahagyang umatras. Doon niya nakita ang isang babae. Nakayuko, nakatalikod sa kanya. Mahaba ang buhok, nangingitim ang balat at tila may kinakain. "Ma'am, andito na po yung order nyo," nanginginig niyang sabi. Dahang-dahang lumingon ang babae. Hindi niya nakita ang buong mukha nito, pero sapat na ang bahagyang aninag niya para makita niya ang dugoang bibig, mahahabang ngipin at nanlilisik na pulang mata. Bago pa niya maisara ang pinto para tumakbo, naramdaman niya ang malamig na kamay
na humawak sa kanyang braso. Salamat. Ang bulong ng babae, habang isang mahabang dila ang lumabas mula sa kanyang bibig. Dahang-dahang dumapo sa labi niya. Doon niya na-realize na hindi ito tao. Dahang-dahan siyang umatras. Hindi alintana ang takot na bumalot sa kanyang katawan. Sumisigaw na siya sa isip niya, pero parang hindi siya makagalaw ng maayos. Sa isang iglap, napadilat siya nang bumukas ang ilaw sa hallway. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa kabilang kwarto at tumingin sa kanya. Bata, umalis ka na. Ako huwag ka nang babalik dito. Malamig na sabi nito. Nagpanik si Julius at tumakbo pababa. Hindi na niya naalala kung paano siya nakalabas. Ang tanging naiwan sa isip niya ay ang mukhang yun. Ang mukha ng isang aswang sa gitna ng Maynila. Kinabukasan, sinubukan niyang hanapin ulit ang address sa kanyang delivery app. Ngunit walang room 305. Ang apartment na yun, abandonado na raw ng mahigit 10 taon.